Masarap pakinggan ang mga awitin nung araw, mga kantang hindi lang basta sumikat, kundi tumimo sa puso at dala-dala pa rin natin hanggang sa ating pagtanda. Kapag narinig mo ang mga titulo tulad ng What I'm Living For, Ala-ala ay ikaw, Together Again, Mardy, Two Lovely Flowers, I Do Love For You at marami pang iba, parang biglang bumabalik ang panahon. Yung tipong nagbabalik ang mga ala-ala ng isang simpleng buhay. Yung panahong sapat na ang isang radyong de baterya na nakapatong sa mesa o bintana habang ang buong pamilya ay tahimik na nakikinig. Makikita mo ang ngiti ng iyong mga magulang at ng iyong lolo at lola, kontento, payapa at masaya habang pinapakinggan ang mga awiting hindi naluluma. Kung isa ka sa mga isinilang ng mga panahon na yon, sigurado akong hindi mo makakalimutan ang pakiramdam dahil ang mga kantang yon ay hindi lang musika dahil bahagi na sila ng ating buhay, ng ating alaala at ng ating pagkatao. At sa likod ng mga awiting ito ay isang tinig na minsang nangibabaw sa jukebox sa bawat sulok ng bansa. Isang mga awit na tinaguriang The Original Jukebox King. Siya ay walang iba kundi si Eddie Peregrina. Sa video na ito, halina't sariwain natin ang nakaraan. Balikan ang mga awiting nagpasaya sa ating kabataan at alamin ang kwento sa likod ng tagumpay ng isang alamat ng musika. Ngunit hindi lang ala-ala at musika ang ating bubuksan. May isang tanong na matagal nang bumabalot sa kanyang pangalan. Isang balitang kumakalat at patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. Totoo nga bang minsan na daw nakulong si Eddie Peregrina at ang kanyang tinig ang naging daan upang siya ay hangaan ng isang makapangyarihan sa politika na tuluyang nagpalaya sa kanya? May katotohanan ba ito? At ikukwento ko na rin sa inyo ang naging sanhi ng kanyang maagang paglisan dito sa mundong ibabaw. Alamin natin ang buong kwento kaya tumutok na. At tropa, kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Edgar Villavicencio Peregrina o mas kilala ng buong bansa bilang Eddie Peregrina ay isinilang noong November 11, 1945 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Ginoong Octavio Peregrina, tubong Pililla Rizal, habang ang kanyang ina naman ay si Ginang Nena Villavicencio na nagmula sa Cebu. Isang pagsasanib ng kultura at impluensya na sa kalaunay magiging bahagi ng kanyang pagkatao at musika. Sa bawat yugto ng ating buhay, nagsisimulang mahubog ang ating pagkatao sa loob mismo ng ating tahanan. Dito natin unang natutunan ang mangarap, umasa at tuklasin ang sariling kakayahan. Gaya ng naging simula ng batang si Edgar, sa kanilang tahanan unang nahubog ang kanyang talento. Hindi sa malalaking entablado, kundi sa simpleng mga sandali ng kabataan. Sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang hilig sa pag-awit. Habang ang ibang bata ay abala sa laro, si Edgar ay mas pinipiling umawit. Tila ba may hinahabol na himig na siya lamang ang nakakarinig. At dito nagsimulang mapansin ang kanyang kakaibang boses. Hindi nagtagal, siya ay isinasali sa mga amateur singing contest. Dala ang pangarap na mas malaki pa sa kanyang edad. Ngunit sino ang mag-aakala na ang batang ito na minsang kumakanta lamang sa harap ng mikropono ng radyo ay magiging isang tinig na magpapatigil sa buong bansa tuwing tutunog ang jukebox, na ang simpleng boses na ito balang araw ay tatawaging The Jukebox King. Taong 1951, isang mahalagang yugto ang dumating sa kanyang murang edad. Si Edgar ay nanalo sa isang patimpalak sa radyo. Yan ay ang Tita Betty's Children's Show ng DZXL. Isang panalo na maaaring tignan ng iba bilang isang maliit na bagay. Ngunit para sa batang si Edgar, ito ay isang patunay na ang kanyang tinig ay may patutunguhan. Mula sa simpleng tahanan, patungo sa alo ng radyo ay unti-unting binubuksan ng tadhana ang pinto ng mas malaking mundo para sa kanya. Sa pagsapit ng taong 1963, nagtapos siya ng sekundarya sa Villamor High School na matatagpuan sa Pasiglan, Santa Ana. Bit-bit niya hindi lang ang diploma, kundi ang pangarap na patuloy na lumalakas habang siya ay nagkakaedad.
Hindi pa man niya alam noon na ang tinig niya na minsang narinig lamang sa radyo sa DZXL ay malapit ng marinig sa bawat sulok ng bansa. At dito pa lamang magsisimula ang tunay na kwento ni Eddie Peregrina. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Eddie Peregrina ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Walang kasiguraduhan ang bukas at walang madaling daan patungo sa pangarap. Ngunit kung may isang katangian si Eddie na hindi kailanman nawala sa kanya, iyon ay ang diskarte at sipag. Bago pa man siya maging jukebox king, si Eddie Peregrina ay isa munang ordinaryong Pilipino na kumakayod araw-araw habang kumakanta. Upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin, namamasada siya ng tricycle sa palengke ng Santa Ana. Habang ang iba ay nagmamaneho ng tahimik, si Eddie ay umaawit habang bumabiyahe. Tila ba kalsada ang kanyang unang entablado at ang mga pasahero niya ay ang kanyang audience. Bukod dito, nag-e-extra din siya bilang singer sa Clover Theater, isang lugar sa Kamaynilaan na pinagdarausan noon ng mga pagtatanghal. Ngunit para kay Eddie, isa itong hakbang papalapit sa mas malaking pangarap. Hindi naglaon, naging vocalist din siya ng ilang banda, kabilang na nga ang Zamora Rockers at The Blinkers. Kasama ang mga grupong ito, nakaranas siya ng mas malawak na mundo ng musika, hanggang sa sila ay nag-perform pa sa Japan. Sa bansang Hapon, unti-unting nakilala ang kanilang husay. Nakakuha sila ng iba't ibang parangal at sa loob ng halos ilang dekadang pamamayagpag, pinanday si Eddie hindi lamang bilang mang-aawit, kundi bilang isang ganap na performer. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa Japan, bumalik si Eddie Peregrina sa Pilipinas at dito tila naghihintay na ang pagkakataong magbabago ng kanyang buhay. Isa sa pinakamalaking break ng kanyang karera ang dumating nang siya ay manalo sa isang singing contest, ang Tawag ng Tanghalan, sa isang sikat na TV variety show. Ang panalong yon ang tuluyang nagbukas ng pinto patungo sa kasikatan niya. Hindi nagtagal, sunod-sunod nang inilabas ang kanyang mga studio album. Noong 1968 ay inilunsad ang What I'm Living For, Encore at Christmas Greetings. Sinundan ito noong 1969 ng Love Mood, Eddie Peregrina at His Best, at Eddie and the Jukebox King. Pagsapit ng 1970, lumabas ang Lonely Boy at all-time favorite. At noong 1976, inilabas naman ang Irog Ako'y Mahalin, Our Wedding Song, at Especially For You. Kasama sa mga album na ito, ang mga awiting nagpasikat at nagpatibay sa kanyang pangalan. Alaala Ikaw, Together Again, Mardi, Too Lonely, Flowers, I Do Love For You, Truly, Don't Ever Leave Me, Bakas ng Lumipas. Mula sa tricycle, entablado at dayuhang bansa, ang tinig ni Eddie Peregrina ay tuluyan ng umabot sa puso ng sambayan ng Pilipino. Ngunit kasabay ng kasikatan, may mga kwentong hindi agad naririnig at mga pagsubok na unti-unting sisilip sa susunod na yugto ng kanyang buhay. May isang kakaibang bagay na agad na napapansin, isang galaw na naging bahagi na ng kanyang pagkakakilanlan. Bawat hakbang ng kanyang paa, bawat pag-angat ng kanyang tinig ay tila isang ritual para maabot ang pinakamataas na nota. Nakagawian na ni Eddie ang itingkayad ang kanyang mga paa sa tuwing siya ay umaawit ng matataas na bahagi ng kanta. Ayon sa kanya ay sinasadya niya itong gawin. Isang paraan upang mailabas ang buong lakas ng kanyang boses at maabot ang mga notang hindi basta-basta naaabot ng iba. At isa ito sa mga dahilan kung bakit nahumaling at humanga ang maraming Pilipino kay Eddie Peregrina. Ang kanyang mataas at malinaw na tinig ay nagbigay ng bagong kulay sa panlasa ng mga tagapakinig. Pero mga kaibigan, lilinawin ko lang, nung panahon nila ay halos wala pa talagang mga orihinal na awitin ang bawat Pilipino. Kaya naman ang ating Jukebox King ay palaging mga cover song o mga revival ng mga awitin ang kanyang kinakanta na nagmula naman sa mga sikat noon na mga artist na mula sa ibang bansa. Nang dumating si Eddie Peregrina sa industriya, siya ay isang Pilipinong kayang tumapat sa kalidad, emosyon at husay ng mga banyagang mga awit. Hindi nagtagal ang kanyang mga kanta ay palaging nangingibabaw sa mga jukebox machine, sa mga karinderya, terminal
at sulok ng komunidad, kanta ni Eddie ang madalas na pinipili ng mga tao. At dito, siya ay tuluyang tinawag bilang The Jukebox King. Mga tropa, Jukebox King, pero baka malito tayo. Ganito yan, si Victor Wood ay Jukebox King din. Pero si Eddie ang nauna sa titulo. Sa katunayan nga, kahit sikat na si Victor noong mga panahon na yon, ay iniidolo niya itong si Eddie Peregrina. Kaya nung ito ay pumanaw, si Victor Wood naman ang sumunod sa trono. At di nagtagal si Eddie Peregrina ay tinawag na the original Jukebox King at si Victor Wood naman ay ang Jukebox King. Bumalik tayo sa tagumpay ni Eddie Peregrina. Kasabay ng kasikatan ay ang pagkilala o parangal sa kanya mula sa industriya. Noong 1969, ginawaran si Eddie ng Best Male Recording Artist of the Year at noong 1970, kinilala naman siya bilang Best Male Singer na kapwa ay ginawad ng Awit Awards. Ngunit hindi lamang sa musika na mayagpag si Eddie Peregrina dahil lalo pa siyang nakilala nang pasukin niya ang pelikula at telebisyon. Nakasama niya ang ilan sa mga pinakamalaking bituin ng kanyang panahon, kabilang sina Vilma Santos, Nora Honor at Esperanza Pabon. Isa sa mga tumatak na palabas noon ay ang The Eddie Nora Show sa Channel 9, kung saan nakaparehan niya si Nora Honor. Taong 1970, muli silang nagsama sa pelikulang Dito sa Aking Puso. Nakatrabaho rin niya si Esperanza Pabon sa pelikulang Memories of Our Dreams. Samantala siya naman ang naging leading man ni Vilma Santos sa pelikulang Mardy. At noong 1974, nakasama niya ang kanyang asawa na si Lynn Salazar sa pelikulang Batul ng Mactan. Ilan lamang ito sa napakarami niyang nagawang palabas dahil sa katotohanan, mas marami pa ang kanyang naging proyekto sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Karamihan sa kanyang mga pelikula ay gawa ng JVC Productions. Sa puntong ito ng kanyang buhay, tila nasa rurok na si Eddie Peregrina, isang tinig na minahal ng masa, isang artistang hinangaan sa entablado, radyo, telebisyon at pelikula. Ngunit tulad ng maraming alamat, may bahagi ng kwento na hindi agad isinasa publiko. Mga pangyayaring unti-unting lilitaw sa mga susunod na kabanata. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, halos walang pahinga si Eddie Peregrina. Sunod-sunod ang concert, TV show at taping. Tila ba sa bawat araw ay may bagong entabladong kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng sobrang abala, may isang bagay na sinikap niyang huwag kailanman pabayaan. Ang kanyang pamilya. Sa likod ng palakpakan at ilaw ng entablado, si Eddie Peregrina ay isang lalaking may responsibilidad bilang ama, bilang asawa, at bilang haligi ng tahanan. Bukod sa pag-awit at pag-arte, naging masinop din si Eddie sa pag-aasikaso ng kanyang mga negosyo. Kabilang dito ang Ed Viper Records, Perville Photo Studio, pati na rin sa tracking at furniture business. Hindi rin lingid sa marami ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Isa siya sa mga miyembro ng mga samahang may layuning magbigay ng tulong sa kapwa, kasabay ng kanyang pananampalataya at pagiging makadiyos. Sa kanyang personal na buhay, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na naging anak nila ng dati niyang manager. Subalit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at ang landas ng kanilang buhay ay naghiwalay. Sa kalaunan, pinili ni Eddie na muling bumuo ng pamilya. Siya ay kinasal sa aktres na si Lynn Salazar at nagkaroon sila ng 2 anak na babae. Sa paningin ng marami, tila nasa kanya na ang lahat. Katanyagan, matatag na negosyo, maginhawang buhay, at isang maayos na pamilya. Ngunit tulad ng maraming kwento ng tagumpay, may mga pangyayaring dumarating ng biglaan. Mga sandaling kayang baguhin ang direksyon ng isang buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Isang gabi matapos dumalo sa isang birthday celebration ng kapwa artista, itong si Eddie, naganap ang isang malagim na insidente. Ayon sa mga impormasyong lumabas, may nagpresenta pang maghatid sa kanya pauwi sa kanilang bahay dahil nga siya ay nakainom na. Ngunit pinili niya na siya na mismo ang magmaneho dahil pakiramdam niya ay kaya pa niya. Habang siya ay nasa biyahe sa bandang EDSA Show Underpass, may isang trailer truck na nakahinto dahil sa aberya at sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito agad napansin. Dito nga sumalpok ang kanyang minamanehong kotse.
Isang insidenteng tuluyang pumutol sa matayog na takbo ng kanyang karera at nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang buhay. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, halos madurog ang sinasakyan ni Eddie Peregrina. Ang sasakyang minsang sumagisag sa kanyang tagumpay ay naging tahimik na saksi sa isang trahedyang walang pinipiling biktima. Agad siyang naisugod sa ospital habang ang balita ng insidente ay mabilis na kumalat. Mula sa mga tagahanga, kapwa-artista at mga taong minsang umibig sa kanyang mga awitin, lahat ay napatanong, ano na ang kalagayan ni Eddie? Sa tindi ng pinsalang kanyang natamo, nawalan siya ng ulirat at tuluyang na comatose. Isang maselang kalagayan na kung saan ang pagitan ng buhay at kamatayan ay napakanipis. Sumailalim siya sa iba't ibang operasyon habang ang mga doktor ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang maisalba ang kanyang buhay. Habang siya ay nakaratay sa kama ng ospital, ang oras ay tila bumagal at kasabay nito, unti-unting nagsimulang umingay ang mga bulong-bulungan. Sa panahong ito, hindi lang kalagayan ni Eddie ang pinag-uusapan. May mga tanong na unti-unting lumilitaw, mga tanong na walang agarang sagot. Ano nga ba ang tunay na nangyari bago ang insidente? Mga desisyong sanay na iwasan. Bakit nga ba siya pa ang nagmaneho? Ganong siya ay nakainom. At mas pinili niyang umuwi na mag-isa. Hindi ito mga paratang, kundi mga tanong na natural na lumitaw kapag ang isang alamat ay biglang huminto sa rurok ng kanyang paglipad. Tumagal ng ilang linggo ang pakikipaglaban ni Eddie Peregrina sa ospital. Subalit sa tindi ng kanyang mga pinsala, unti-unti nang nanghina ang kanyang katawan hanggang sa dumating ang sandaling hindi na nito kinaya. Sa Polymedic Hospital, pumanaw si Eddie Peregrina dahil sa internal hemorrhage. Siya ay 31 taong gulang lamang. 31 anyos. Batang-bata pa kung tutuusin. Mas malayo pa sana ang kanyang mararating. Isang karerang nasa kasagsagan pa lamang at isang pagkawala na labis ikinalungkot ng kanyang mga tagahanga at buong industriya. Sa paglipas ng maraming taon at dahil uso na ang social media, may mga usap-usapan na pilit idinidikit sa kanyang pangalan. May mga nagsasabing si Eddie Peregrina daw ay nakulong umano bago siya sumikat. Isang balitang paulit-ulit na ikinikwento, ipinapasa at pinalala ng panahon. Sa aking comment section nga ay madalas itong ikinukomento ng ilan sa aking mga manonood na si Eddie daw ay dating bilanggo at madalas siyang kumakanta doon sa loob ng piitan. Hanggang sa nadiskubre daw ng isang makapangyarihang politiko ang kanyang talento sa singing. At dahil nga labis siyang hinangaan nito, ay tuluyan ng nakalaya si Eddie mula sa kanyang pagkakakulong. Pero kung titignan natin ng mabuti, walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa kwentong yon. Sa mga artikulo, interviews, at mga tala tungkol sa buhay ni Eddie Peregrina, walang nabanggit na ganong pangyayari. Walang record, walang panayam, at walang testimonya mula sa mga taong malapit sa kanya na nagsasabing totoo yon. Paano nga ba nagkaroon ng ganitong balita? Noong araw kasi ay madalas na dinidikitan ng mga kung ano-anong issue ang ilan sa mga sumikat na artista, singer o banda, katulad na lang ng bandang Led Zeppelin na di umano'y ibinenta ang kaluluwa sa demonyo para makamit ang kasikatan. Kahit ang Eagles sa kanta nilang Hotel California ay hindi rin nakaligtas. At dahil nga paulit-ulit itong binabanggit, ay unti-unti itong nagmumukhang totoo, lalo na sa mga artista na matagal na hindi napapansin o bigla na lang nawawala sa eksena. May tendency ang iba na magdagdag ng misteryoso na kwento para mas maging interesting. Pero sa kaso ni Eddie Peregrina, wala itong matibay na basehan. At sa totoo lang, hindi kailangan ng ganong kwento para maging interesting si Eddie. Ang tunay niyang buhay, ang kasikatan at ang bigla ang pagkawala ay sapat na para siya ay pag-usapan. Kaya sa mga ganitong haka-haka, mas mainam na ituring natin ito bilang isang kwento lang, hindi katotohanan. Dahil si Eddie Peregrina ay karapat-dapat sa respeto at sa katotohanan. So ayun, binigyan ko lang ng sagot yung mga taong nagkokomento nito sa aking video. Si Eddie Peregrina ay pumanaw sa kasagsagan ng kanyang karera. Hindi siya tuluyang nagpaalam sa entablado. Walang huling awitin, walang final concert. Ngunit naiwan ang kanyang tinig, naiwan ang kanyang awitin
at naiwan ang alaala ng isang lalaking minsang nagpaikot ng jukebox ng buong bansa. Ang kwento ni Eddie Peregrina ay higit pa sa isang alamat. Ito ay kwento ng isang tao, isang lalaking nagsikap, nagmahal, at nagbigay ng kahalagahan sa bawat Pilipinong nakikinig sa kanyang tinig. Sa huli, si Eddie Peregrina ay mananatiling the original Jukebox King, hindi lamang dahil sa mga awitin na pinapatugtog pa rin sa jukebox at radyo, kundi dahil sa puso ng bawat Pilipinong minahal ang kanyang musika. Ang kanyang tinig ay nagpatuloy sa pag-ikot, ang kanyang alaala ay nanatiling buhay, at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat susunod na henerasyon. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa, salamat sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.